Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yun talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yun. Kaya kinakailangan talagang pusgihin natin. Kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Follow up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo ho ulit dito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit pa paano, we'll be able to go back to work. It's important. Isang linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na yung natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos, 3 araw na lang natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na. Ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong crisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. From Parliament DSXS, Yes. do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso ng Ministra. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung 2 Villar, si Camille at si Mark Villar. Sa katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Ang pangilang po po lang. Example lang yung motion ni San Marcoleta. Ano po yung napag-usapan ng majority vote since hindi po siya nakalakay ng mga establishment? Alin? Yung motion po ni San Marcoleta, papayag sa akin po. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out ba? Meron naman silang pinagpa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Ito, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung constitution ng rules, ay syempre po makakalok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga po matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court
in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakang ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng wrap session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Kung sa- Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa naman pinag-uusapan. Very interesting. Wala na, uwi tayo sa walk out. Yes. Senator, ano po reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung allegation nyo na no election sa 2020? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa punot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na invento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noon pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Si RD, Manila Times, baka may tanong. Yes po. Feel free to ask any question. Yes. Senator, Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusog ng Senado noong May 13, naghihintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary, nakatutok kaming lahat doon, nagkakaupos kami, pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa rin. Nagtatambay kami, paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating ng May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi ang tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun, sana hindi ganong mahaba, pero yun nga, apat kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to at sinasabi nga namin na kailangan kahit may trial ongoing, nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon, todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pusgihin natin
kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na si Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri Gibb, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, three separate, distinct, and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung salitang batas kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, titiisin natin, pakisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At huwag naman pakialaman yung ating justice na yinuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa namang mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling, at maayos naman ng pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon.